Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang, nandito tayo. Anyway, katulad ng sinasabi ko, ito yung mga sign na malapit na talaga magunaw ang mundo. Pero huwag na natin hintayin yun. Importante, every Saturday, meron tayong nakukuha ng kaalaman tungkol sa Islam kasi ito yung madala natin sa kanilang buhay. Maraming mga bagay na nangyari itong nakarang mga araw, last week, mula Monday, ang pinag-uusapan ngayon ay yung pagpatay o pag-strike ng IDF, Israel Defense Force, doon sa 4 na journalist ng mga Palestine. Namatay, buong mundo ngayon, nagpo-protest, hindi lang isa, kundi almost. Dahil yung freedom of speech, yung kalayaan na pagpahayag yung mga journalists, ang ngayon pinapatay na sila. Historically, during Vietnam War, 63 lang ang namatay ng mga journalists. Noong World War II, pagkatapos, 69 lang. Pero ngayon sa Gaza, 238 na ang namatay na journalist. Kaya minsan, ako sinasabi ko palagi, huwag kayo manood kasi ma-high blood kayo. Ako ngayon na medyo tinutulungan dahil sa nakikita ko araw-araw. Dito, ito sa atin, namamatay konti lang, pinaparil doon araw-araw hanggang ngayon. At the same time, in-declare na ng Prime Minister na si Netanyahu na kukunin nila ang Gaza City. Gaza, full. Marami ngayon nagkukondem, malapit na September, na lahat ng leader sa buong mundo magkikita para sabihin yung bawat nasa kalooban nila, pati condemnation, recognition ng Palestine State. Ngayon, umaga, bago ko umalis, natapos yung usapan ni Donald Trump pati si Putin. Nag-aaway sila. Ilang years, more than 4 years, hindi nakita dahil dito sa gera rin sa Ukraine, pati Russia, na marami rin namamatay hanggang ngayon. So, titignan nila yung next meeting nila, nakasama yung presidente ng Ukraine para matapos na yung gulo. Baka susunod na ito sa Gaza. Ngayon, katulad sinabi ko dito sa atin, yung mga teacher na ngayon ang pinabaril, mga principal, hindi natin alam kung anong reason. Pero yung personal na tingin ko, halimbawa sa estudyante, kasi iba na ang estudyante ngayon. Pag binagsak mo siya, hindi katulad noon, natatakot. Ngayon, wala nang takot eh. Binabalikan yung teacher. Pero kung ako naman ang teacher, ano yung 75? Na ibibigay ko para hindi ako magkaroon ng kalaban. Kasi dito sa Polytechnic yata, CSU, may hindi nag-graduate na bata, Muslim, Sukarnay mo to. Ito sa'yo. Nanarakagihan namin to. Sabi ng Prophet Muhammad sallam, ano yung gagamitin mo sa pag-suicide? Yan ang gagawin mo forever, kalidina fiha. Kaya kailangan, alhamdulillah, tuloy ko lang yun, kailangan natin yung nasabi nila yung call and guidance. Katulad sa opisina namin, sa Salitra, yung ISCAG, Islamic Studies Call and Guidance. Every day, mayroong nag-i-embrace ng Islam. 95% na population doon, more than 2 hectares yung lupa namin. Sinumulan namin 1998. Pero ngayon, subhanallah,
everyday may nag-i-impress, lahat yung mga balik Islam na namamatay, doon dinadala sa opisina para liguan, pagdasalan kasi kompleto. So while yung pamilya nila naghahintay sa pagligo sa patay, may nagdadawa sa labas. So minsan before ilibing, yung mga pamilya nagsasahada. Last Wednesday, merong taga Kabakan, isang professor din, nagpunta ng opisina, after more than 2 hours, nagsahada naman. Sabi ko, pinakamaswerte. Alhamdulillah. So, katulad itong halimbawa, nangyari last Thursday, yung groundbreaking. Groundbreaking ng endowment, Bangsamoro Endowment, Call and Guidance. Na diyan mag-uubisi na yung mga ulama. Para at least, meron na silang pupuntahan. At least, ma-recognize na sila. At yung mga gustong mag-aral pa rin, kasi meron dyan, ito yung pangarap nung nag-donate si former Congressman Dex, Allahu Yarhamu, na buhay pa siya, sabi niya, mapulpin lang itong donation ko na 5 hectares pag naglagay dito ng opisina ng mufti, pati mga ulama, at bibigay pa siya doon ng 50 na mga ustadzes malapit doon na i-donate nila. I-donate niya. Kasi pag hindi natupad ito, pwede niyang bawiin yung 5 hectare. At the same time, sabi niya, gayahin natin sa ibang lugar, magpagawa dito ng malaking hotel na bumuhay dito sa mga ustads. Kasi madali yan eh. Sa Malaysia, pumunta ako doon, ini-invite kami sa international conference sa Asia. Eh yung mga Malaysian citizen, every month, nagbibigay nila lang sila ng 1 ringgit. So ngayon, sobrang every month lang. Na ilang pamilya, isang pamilya. Na ilang pamilya yun. Kaya natin ito. So mabuti naisip ni Chief Minister, Masya Allah, na baka mag-start na kasi kailangan natin ng Islamization. Katulad sabi ko, napag-usapan na ni Brother Harold, yung time ni Ustaz Balabaran, itong nakakaano sabi niya kaya marami yung pumapasok sa Islam, na balik Islam. Pero marami rin ang alis Islam. Umaalis, yun ang hindi natin nabibilang. Kasi marami ngayong tao, subhanallah, nag-declaim na Muslim pero hindi nagdarasal. Matawag mo ba siyang Muslim? Ito yung tinitingnan nila. Na dapat ito suportahan. Katulad dito, subhanallah, itong lugar na ito, yung nag-sponsor, nag-start kami 2018, kaunti lang, wala pa ito. O tinan mo ngayon, the same thing dyan. Pag sinuportahan at saka yung gumagawa, yung mga leader ng mga ulama dyan, gagawin nila yung kanilang dapat na gawin. Maniwala ka sa akin, in 10 years time, mabago ang Maguindanao pati Cotabato City. Yes. Pero wala, hindi pa huli ang lahat. Tama yun, sinasabi ko, na yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, gagawin mo. 5 takuluna malatap ano, kamuramatan indallahi, ang takulo malatap ano. Surah As-Sab, 61 verse 23. Kasi maraming taong nagsasabi, ngali at gamuak, pero hindi nila ginagawa. Yung by example. By example. Sa Canada, mayroong isang village store. Nag-istorya nung nandun kami sa Saudi. Hindi siya nagdadawa na nagsasalita. Action lang. Assalamualaikum. Kahit hindi sa lugar, tapos mabait siya, matulungin. Sabi ng mga kapitbahay na, ano nagtuturo sa iyo? Na ganyan ka. Sabi na yung religion ko. Sabi na, anong religion mo? Sabi na, Islam. Sabi niya, Muslim ka? Sabi niya, yes. Everything dinuturo sa Islam. Kahit pagkain mo, kanan, everything complete. Kaya sinabi ni Jesus sa Bible, na sabi na sa Deuteronomy, I have so many things say unto you, but you cannot bear it now. But when the Spirit of the truth will come, He will teach you everything. Na si Prophet Muhammad ang sinasabi niya. At babalik si Jesus Christ. Ito yung
Meron doon sa Amerika ngayon, si Ana Caspirin, commentator na grabe ang bunganga niya sa anong tama yun. Kahapon pinanood ko, first time niya narinig. Sabi na ngayon ko lang narinig na si Jesus Christ pala, alayhisalam, ay regarded by Muslim as a mighty messenger of God. Ngayon lang sabi na, ganun ba sabi niya? So, dahil sa nangyayari sa Gaza, marami nagigising. At the same time din, marami rin doon sa International Court of Justice na isang judge na sabi na, I can now makakampi na siya sa mga Israel because this is the end of time. Kasi yung greater Israel na ginagawa ni Netanyahu as promised land. Sasakupin nilang Syria, Lebanon, tapos part of Saudi, Egypt, so ito na yung malaking gulo. Kaya sabi niya, kung hindi lang kami nagpapalo ng international law, lahat yan sa Gaza, matagal na sila patay lahat. Ibig sabihin, gagamit siya ng nuclear weapon. So yan ang inaano ngayon, at the same time, pressurize si Netanyahu mismo doon sa loob ng kanya kasi may kaso yung sinasabi ko. Alam nyo ngayon, last week, sinabi ko yung namatay sa pagkuha ng pagkain 1,003 plus. Ngayon, 2,000. Kasi pagkuha ka ng survival, kumuha ka ng pagkain, mga floor kasi naka-standby 1,000 na truck papunta pero binablock ng Israel kasi yung starvation. Ngayon, sabi ng World Health Organization, 12,000 ang acute malnutrition ng mga bata. Makita mo, mga swab. Kasi walang makain. Yung magulang nila, everyday, nag-start yung pagsabi ni Netanyahu na we will occupy Gaza. 2 days time, 300 na building ang wasak. Yung mga tao nasa loob. Tenta, hindi, wala kang pagkain, tapos subhanallah, binubumbahan ka, binabaril ka. Pero maganda ngayon yung mga tao sa Israel, yung mga reservists, ayaw sila sumunod. Ngayon, mismo mga ex-prime minister na sinasabi na genocide. So, war crime niya. Kasi pag nag-ceasefire, siguradong bilanggo susundon niya doon sa ICC. Yung mga extremism na mga tao niya. Kasi yung mga rabbay nila, nagsasabi na this is the time, ito daw yung mag-fulfill sa Messiah, coming of Messiah, na maggawa ng temple doon sa Dome of the Rock, Kumbatu Sahara. Diyan, yung Dome of the Rock, diyan sa ilalim niya daw yung temple at i-rebuild nila yung final para magdating na si Dajjal, yung Mashiach. Na sa atin, antichrist sa Christian, at the same time, sabi niya, time for us. Sabi ng isang rabbay naman, sa kanila, yung rabbay, mga ulama, mga alim. Na sabi niya, sa buong mundo, merong 8 million na tao. Yung 6 billion na tao deserve to die. Kailangan mamatay kasi idol worship sila. Ano ang ano nila? China, idol worshiper. Ilang billion yan sila? 1 plus. India, 1 point plus. Mas marami ng India ngayon kaysa China. Mas maganda mag-overtime yung China. Ang pinakamarami kasi ngayon, sa buong mundo, yung India ngayon. Ang sunod, China. Tapos sunod yan, America, 350 million. So, plus Christian na 2 billion na idol worshiper, total of 6 billion, kailangan sabi ng rabbay niya, mamatay yan kasi inutusan kami na patayin sila. Imagine, na sinasabi ko, lahat sila, nagsasabi na kakampi nila ng Israelites. Hindi naman yan. Basahin nila yung history. Kasi yung narratives nila, history nila, baliktad. Ngayon na nalalaman na ngayon nila na ang totoo pala ganito. Na-imagine na, yung mga tao ngayon sa Gaza, na ayaw na, mamatay man kami, hindi din na kami alis dito. Yung 1.9, walang makain.
Kung ganito lang sa atin, subhanallah, may mga utang pa, makain pa. Doon wala diserto eh. Yun ang problema, kaya nakakaawa. Nakakaawa, yung sa atin na ito na walang ginagawa, hindi pa makapagdasal. Dasal kayo para ihingi natin sila na tulungan. Pero malapit na ito. Inshallah, the near is coming. Tingnan natin, itong September o within, kasi yung mga Arabo ngayon, mga Arab nation, nagising sila yung sa Greater Israel na sabi ni Netanyahu. Lahat nag-condemn. So baka magising sila ngayon na itong ginagawa ni Netanyahu, baka ito ang simula. Kasi isusunod nila diyan, Pakistan. At the same time, dito sa atin, subhanallah, malapit ng election. Kung matuloy sa April 13, marami pa rin yan. Sana katulad ng, kung may election man, pagkatapos ng election, magkumustahan. Hindi naman yung nakita ko yung, ito lahat ng kasama ng bawat isa. Nung nagkita sila kanina, si Putin pati tapos pinabilib ang escort escort ni Donald Trump sa pagpunta niya sa Alaska, mga lalaking plane, pati B-2 Spirit, na ang halaga ng $2 billion. Escort, Kaya tinignan rin Putin sa taas. Wala yan. Matamaan na ng kwan yan, wala na. Kasi, merong weapon ang Russia na tinatawag nila yung sinasabi ko ngayon activated, yung dead hand. Ibig sabihin ng dead hand, pag pinaputukan mo yan, automatic na yan kasi nagpapatakbo AI, Artificial Intelligence. Katulad dito sa cellphone. Lahat itanong mo ganyan. So yan, pag nagkarinig siya ng sounds, automatic yan mag-response. Puputok lahat yan. Kasi sabi ng Russia, kung halimbawa, inatake tayo ng hindi tayo bigla-bigla, katulad sa pag-red, anong gawin natin? Mamatay tayo. Pero kahit ganun man, binigla tayo, patay rin sila. So, walang lamangan. So, ito yung, pag nag-start, lahat tayo. Ito, meron naman sa Masinloc, yung mga China, kasi parang Pilipinas ganito, tapos in-inspection ngayon natin ng presidente, yung mga blood control na 500 billion na hindi pala kay ghost. So managot yan. Kasalanan niya. Kaya yung blood sa kanila, every time sobrang karaming blood. The same din. Doon sa kanila, ito yung inano niya, saan napunta? Tapos yung mga leader natin sa taas, ang mga pera nila sa bangko, billion na ngayon. Na nag-start, wala. Tama yung sabi ni Duterte no. Hindi pa congressman, sumasakay ng tricycle. Nung na-congressman, 4 wheels na. Walang bahay. Ngayon, may bahay na sa exclusive. Ganito sa atin. Ipanalangin natin na hindi magaya na katulad no. Inshallah. Kaya may naridinig ako, subhanallah, last Thursday, sabi ni Ismail Kalalagan, na yung time ni Umar ibn Khattab, may dalawang lalaki na ninakawan niya yung boss niya. Dinala ng boss niya doon kay Umar. Sabi niya, ito, ninakawan nila ako. Sabi, bakit kayo nandakaw? Sabi niya, hindi kami sinisweldoan ng boss namin. Sabi niya, sa sunod, tandaan mo, pag nagnakaw ito, ikaw ang puputulan ko ng kamay. Yung boss niya. Kasi sa atin, si Prophet Muhammad SAW, nagsabi na, give the salary, rati, na hindi pa nagdadrive. Ngayon, 2 months na nagdrive, wala pa rin sweldo. So, ibig sabihin, kung yun ang iano natin, maraming mga boss na maputulan ng kamay. So, kung ako ang boss, sabihan ko, tingnan mo lahat ng trabaho sa akin. Paminsan, hindi pa nagtrabaho, may sweldo na. Sila naman ang umalis. Yes, tanongin mo sila. Pag wala akong pera, hindi ako magpatrabaho. Advance pa yan. Pero minsan naman kasi, yung nagtatrabaho, luko-luko rin. Oo. Pag naka-advance na marami, lahat resort. Hindi pa na kayo nagtrabaho sa ispa.
So yan, wag natin yung total na magkaroon ng lahat, isang leader, isa pa yung nagustuhan ko na maraming mga trabaho na mag-create. Maraming mga trabaho na mag-create ito. Kasi marami tayong pera. Yung paggamit lang. Kasi ang problema kasi, under sa Pilipinas pa rin. Pag hindi lang, kaya yan. Kahit sa tsakat lang. Time ni Umar ibn Abdulaziz. Wala hindi kailangan pera kasi sobra-sobra. Kasi maraming trabaho, matuwid yung binibigyan ng Allah sila. Ito katulad sa atin, kung ano lang talaga, yung katulad, always sinasabi ko, na ito, bakit ito gasa inaano? Kasi may reserve yan na trillion na natural gas. Na dito sa atin, nandyan na, sa ligawasan. Tinan mo yung mga kumukuha ng bomba, sinisindihan ako yan. Hindi lang siya masukuha na ganuntuhan pag-gawin. Why? Kasi pambuno ay sa kita. Dahil kontra sa kita, tugas o kagatagas. Wag pa. Kung kagaya mo, parang kita nyo sa gasa. Kasi iba subhanallah. So, maraming, alhamdulillah, nangyari ngayon sa buong mundo na nakakabahala. Pinapakita ng Allah sa atin, pero wala pa rin. Matigas pa rin ulo natin. Sa France ngayon, wildfire. Sa Spain, wildfire. 10,000 na. Doon sa Greece, kung saan pumunta yung mga Israel, 2 days time, 10 hectares ang nasunod na mga kahoy. 2 days lang tayo. Sa India, sobrang tubig. Sa Kashmir, Pakistan, 300 namatay. Ngayon, dahil sa tubig. Sa China, nagabatan sila ng another na tubig. Sa buong mundo ngayon, subhanallah. So, yan lang na kung mayroon kang isip-isip, sabi mo, bakit hindi ako maniwala? Yan lang, tubig lang yan. Apoy, pinapakita sa iyo na more than pa sa kabilang buhay. Bakit hindi ka mag-isip-isip? Bakit hindi ka magbago? Kung ikaw ay magnanakaw, bakit hindi ka magtobat? Bakit hindi may question yan sa iyo? Sa kabilang buhay? Kaya time na nung nag-ombra, yung mga sahaba, tinanong yung mga ulama, saan yung ulama niya dito? Sabi niya, saan tao? Sinabi niya, yan lahat yan. Tawan mo yan. Itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi biro ang leader. Sinabi ng Prophet Muhammad SAW, sa lahat ng leader na hindi matuwid, they will repent, regret on the day of resurrection. Yung fame, kasikatan, pera, temporary lang yan. Pero yung pagsisimo sa kabilang buhay, kalili na piha, abada, subhanallah. Tao pa kaya hindi mag-claim sa'yo? Kung halimbawa, nagnakaw ka para sa bayan, ilan ang tao ngayon? 110 million. Lahat yan. Kaya mo maghinang patawad yan? Subhanallah. Anak mo lang. Anak mo, kalaban mo sa kabilang buhay yan. Pag hindi mo ninawaan yan, ay, pagpasok mo ng paraiso, sabi ng anak ko, ay, yala, huwag mo papasukin, hindi niya ako inipresyo. Yes. Kasi yan ba? Pag-year time, narinig, huwag kong binubusan ko ng tubig ang mga anak ko. Para magsala ng pag-year. Yung iba, hindi, huwag na kinapagod mag-study yan. Pero maliit sa espilan, galit. Pero pag nasal, hindi kinapagod. Anong klaseng pagmamahal sa anak yun? Hindi niya alam, kabilang buhay, yung anak na may titirain siya. Napakasakit ko niya, Eddie. Di ba? Ito, real, tinasabi ko na ito. Temporary, anytime. Ilan ang namamatay? Yung bago lang na doktor. Taga-MSU. Engineer. Na safety na sa ka-NGMF. Nagkita kami last ngayon. Namatay. Last week. Yes. Na hindi pa yun, bata pa yun. Matulad kaya ako mo, bata ng isip. Masya Allah. So, ibig sabihin, magtrabaho na. Especially, may edad ka na sinasabing, the nearest end. Trabahuin mo na yung kabilang buhay. Kasi doon ka talaga pupunta. Kung may time ka, magbasa ka na. Sa totoo lang, kahit sa bahay ka lang, matuto ka.
minsan ito ang nakakasira. 4 hours. Kung mag-research ka, marami kang matutunan. Itong cellphone na ito yung problema rin minsan ng mag-asawa. Kasi pinapakialaman ng asawa itong cellphone na private yan. Kasi sinalaki naman gatumanan mo. Yes. Kaya paminsan, yung sabi ko kaibigan ko na check, sabi niya, yung asawa ko, minsan, mag-usap kami, wala, hindi lang mag-ismail. Pero kung nasa loob kami, kausap niya yung cellphone, tumatawa kahit mag-isa. Sabi ko, dalhin mo sa hospital yan. Sa mental. Eh, delikado yan. Eh, tatawa. Meron ba mga tao? Totoo. Katulad sa'yo, di ba? Subhanallah. So, pwede ito gamitin. Kasi, Sa kabutihan. yes. Pwede maging imperno ito sa'yo. Okay. Nandiyan na lahat eh. Everything nandiyan na. 5 years from now, lahat ng mga mostly maalisan ng trabaho ang magawa robot. Robot nila. Yes. Ito yung problema. So, habang wala pa yun, trabaho ka, mag-aral ka, iano mo yung Islam, yung religion mo. Kasi ikaw tinitingnan ng tao. Ito ba yung Islam? Yung mga tauhan ko na nag-landscape dati, hindi ako, sinisweldoan ko sila. Nag-impress dahil sa ginagawa ko na. Doon lang sila takot sa balbas ko. Yes. Eh sabi ko, tingnan mo si Jesus Christ may balbas. Kasi magandang ugali si Jesus Christ. Kung hindi ko kaya yung ugali niya, kahit sa balbas na, kaya ko. Gayahin siya. Ibig sabihin, by sample. Ha? Katulad ni Prophet Muhammad sallallahu the best example, nagkagana na kumpi Rasulullahi, uswatun hasanah. Kaya maganyan ka mo. Sabi niya, bakit naging ganyan ka? Pamaya sinasabi, bakit ka nagkaganyan, engineer? Kasi alam ko, nag-research ako. Kung alam niyo, baka sobra pa kayo sa akin. Na alam ko dito sa mundo, alhamdulillah, anong binibigay ng Allah sa akin na hindi ako magpasalamat. Ngayon, trabahuin ko kabilang buhay ko. Yung anak ko na iniduwa ko na makanan, ngayon master ng akida. Kasama ni Sheikh Suhaib. Magkabatayan sila. Akida, dahil maraming akida dito sa atin, nasibay. Ha? Na yun ang inano ko, ipa-straight mo na ako, kahit sinong matamaan. Ha? Importante sabi ko, hindi ka masisi sa kabilang buhay. Kasi may makakida sa atin, di ba? Aras stress, pwede ng jigot po. Batangas, tangasi ka pa nilaraka. Sulay. Yes, marami nga. Sulay. Tapos saka na maghinto ng magkain, nagbaba na yung manok. Eh kung tinamaan sa bulang yung manok, hindi yan magbaba. Another akida naman yun. Yes. Pwede sumahan. Sasabi ko na ito. Third year na. Malapit fourth, master. Dahil future ng bangsa. Kung sa atin hindi nakuha, alhamdulillah, sa susunod, next generation, baka magbago na. Total. Kasi ngayon time, mahirap. Kasi sobra katigas ng ulo ng tao. Pero daan lang, dahil katulad ng kasabihan, walang matigas na pandesal sa mainit na kape. Diba? So, may kape din. Meron pang pandesal. So, sa muli, wala na si Ustad. Wala si Ustad. Dapat. Ustad mo na. Dapat. So, on the way. Marami kasi yung palaging makikinig na on the way. Hindi ba na kaya on the way sa siya, on the way doon makipag-usap. Yan ang pinaka-term ngayon na on the way na hindi sigurado. Okay. Correct. So, ang gawin natin, alhamdulillah, kahit pa konti-konti knowledge natin, alhamdulillah, nandito tayo para magdagdagan yung ilm natin. Marami tayo natutunan dito. Paminsan, i-rectify, i-check yung mali. Ngayon, marami nang nati-check. Alhamdulillah, tama yung sabi ni Chip, kailangan ang Islamization. Kahit anong dami ng pera, resources, parang walang Islam sa tao, walang mangyari. Sisiin tayo sa kabilang buhay. Ang importante sa atin ngayon, mashallah, yung mga
May edad na kayo. Magano kayo? Magtulog kayo ng palbas. Ha? Yung mga ustad, halimbawa, kasi may mga ustad na gusto pogi pa rin, nag-ahit. Magpunta ka sa habulin ka. So, dapat huwag naman, kahit konti meron. Di ba? Kasi antibiotic yan. Okay lang, importante meron. Kaysa wala. Meron konti, tinatanggal. Dapat natin, kasi pag namatay ka, subhanallah. Hindi, halimbawa lang. Huwag ka muna. Nasunod na yun. So, lastly, ini-encourage ko sarili ko na magtrabaho. At the same time, katulad ng sinasabi ng mga ulaman natin ngayon, na huwag nating tingnan yung mga tao na natuto na hindi ginagawa yung kanilang pinag-aralan. Kasi sila rin ang mauna sa impyerno. Ano yung narinig mo, huwag ka nang magmarites, isagawa mo, kasi kahit konti ang knowledge na alam mo, ini-implement mo, ginagawa mo sa sarili, mas rewarded yun. Mas rewarded yun. Huwag mo na kasi kasi. Kung maglukso ng impyerno, sasamahan mo ba yan? Huwag mong samahan yan. Mamatay ka mag-isa. Pero ang importante, iligtas mo yung sarili mo. Anong sabi ng Allah sa Quran? Ya ayyuhallazina amanu kung anfusikum wa alikum naran wa quduhan nasu wal hijar. Chapter 66 verse 6. Sabi niya, kayong naniniwala. Tinatawag na yung naniniwala, hindi maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Iligtas niyo ang inyong sarili. Doon ang pamilya, sarili niyo, pamilya, doon sa apoy na ang panggatong tao at bato. Imagine ngayon sa Israel. First time sa nila, 51 degrees Celsius ang init ngayon sa Israel. Na anong init sa impyerno? Subhanallah. Init sa impyerno, sabi ng Prophet Muhammad SAW. Anong init sa mundo, multiply by 70, that will be the heat of hellfire. Ngayon, ang heat dito sa mundo, yung sa sun, kasi malayo masyado yan 149.6 million kilometers yung layo na sa mundo. Tapos yung sa bilog na yan, 5,500 degrees Celsius. Imagine, na yung 51 degrees Celsius lang. Tapos biyakin mo yan sa gitna, doon sa center, sa core, 15 million degrees Celsius. So, i-multiply mo ng 70, yun ng init sa impyerno. Sabi ng Prophet Muhammad SAW, pag nakita mo ang impyerno, makukulaps ka. Kung halimbawa nandoon ka, alam mo yung chain, yung hinihila ng mga malaikat, kasi 70,000 chain. And each chain, every chain doon, yung bilog, hinihila ng 70,000 na malaikat. So 70,000 times 70, 4,900,000,000 ng malaikat na humihila sa impyerno. Kaya mo ba yan? Kaya mo tiisin yung apoy doon sa impyerno na kalidina piha abada. Forever and ever. Forever yan na sinusumog ka. Na lahat gusto paraiso, gawin mo yung paraiso mo. Temporary itong mundo, ang pinakamaganda doon sa kabila, doon sa mga taong naniniwala, at isave mo yung sarili mo doon sa apoy na sinasabi ng Allah. Kasi ang Allah mismo ang nagkukuman sa inyo. Huwag kayong magpakamatay, maliban kayo sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. That is Islam. That is Muslim. Pero ngayon, subhanallah, binabasta-basta na nila yung mga sample na binibigay ng Allah dito sa mundo, parang baliwala. Pero namatay ka, makikita mo yan.